Ang SRI na lang po inaasahan namin sana maibigay ng cash kagaya noong 2023 para masaya naman. Huwag na sanang ipasok sa ATM. So actually hati po yung opinion, no, pagdating po sa mga teachers regarding po sa release ng SRI. May mga nagsasabi na mas better cash na lang, may mga nagsasabing mas better through the ATM account yung atong pagbabayad po nito, no, yung payroll account po natin. Without any advisory order coming from the DepEd Secretary, automatic naman po talaga na direct doon po sa payroll account yung pag-release ng SRI para po during vacation, Christmas vacation na magsisimula po, no, by December 20, wala na pong pasok ang mga teachers. So kung kayo po ay nasa bakasyon sa probinsya, kahit kayo ay nandoon, pwede po ninyo makukuha, ma-withdraw ang inyo pong SRI kapag naipasok ito sa inyo pong payroll account. Yun po ang isang advantage niyan. Yung mga nagsasabi naman po, no, humihingi na sana ay cash yung ibibigay na SRI, kadalasan po sa mga ito, yun po mga nakasanla ng kanila pong ATM card, no? So wala po sa kanila yung card nila, yung doon pumapasok yung sahod, kaya mas prefer po nila na cash yung ibibigay para po hindi na dadaan doon sa lender, hindi na po sila pupunta doon at hihingi na kanila pong SRI. At kung hindi po updated yung payment na kanilang utang, ay pwedeng mabawasan ni lender, no, kukunan yung SRI nila pambayad sa anuman pong kakulangan doon sa kanila pong nautang. So kaya nga po nakikita natin na yun po talaga yung biggest reason kung bakit gusto nila na cash yung ibibigay na SRI. Pero tayo po ay maghihintay sa anuman pong order na coming from the DepEd Secretary kung cash ba o kaya ay doon po sa less hassle, mabilis, efficient, at pinaka-safe na paraan, no, yung direct po sa payroll account. Meron din kasi mga advantages at disadvantages, no, pagdating po sa cash na release. Actually, marami po talagang disadvantages kung cash yung ibibigay. Kasi nga po, galing po sa pag-withdraw ng malaking halaga ng pera coming from the bank, papunta po sa inyo pong SDO. Tapos, hindi naman po agad-agad na i-release lang po yan. Inihahanda po yung pera na yan. Yung iba ay bumibili ng mga envelope, tapos ilalagay muna sa envelope yung pera para kapag nag-release na ay diretso na lamang po, no, papirma, bigay ng pera, bigay ng envelope. So, yun po isa pong paraan. At the end of the day, pwede po na ma-short yun pong tagapag-release at hindi naman po magiging thank you yung short niya. Of course, babayaran niya. Babayaran ng tagapag-release yung na-short doon sa kanya pong binigay na pera. So, mas magkakaproblema pa ito po tagapag-release. Baka wala na siyang SRI at the end of the day. At isa pa po, no, dahil ina-announce yung venue kung saan po kukolektahin yung pera ay para po tayo nag-a-attract ng mga bad elements, no? So, yun po ay mga disadvantages pagdating po sa cash release. Bagamat naman po yung magiging masasabi natin dito ay hihintayin po natin yung decision ng ating pong secretary. Kung mayroon pong order to release cash, then the division personnel ay sure po tayo na magre-release po niyan through cash. At kung wala naman pong advisory, ay automatic po na direct sa payroll account.